Hello, magandang araw po. Ngayon po itutuloy po natin yung aking tinatalakay nung isang linggo about Venn diagram. Nung isang linggo po, tinalakay po natin yung dalawang overlapping at saka non-overlapping areas. Ngayon naman po, ang tatalakayin natin ay yung tatlo na overlapping and non-overlapping ng Venn diagram. Using Venn diagram rather. So, ito po ang isang halimbawa dito. Nagkaroon ng survey ng 100 students. Doon po sa 100 students, may mga estudyante na kumukuha ng mathematics, kumukuha ng science, at saka may kumukuha ng social studies. Sangayon po dito sa problem na ito, may tatlo daw po na kumukuha ng tatlong subjects at yung apat daw po ay kinukuha ang social studies at saka ng science. Yung 15 daw po ay kumukuha ng mathematics at saka ng social studies at yung pong 9 ay kumukuha ng mathematics at saka ng science. Kung merong 38 na kumukuha ng math at merong mga overlapping na mga subjects, ilan ngayon yung kumukuha lamang ng mathematics at kung 42 lahat-lahat yung kumukuha ng science at merong mga overlapping at saka overlapping, ilan yung magiging non-overlapping doon po sa 42 na kumukuha ng science. Doon po sa kumukuha ng social studies, 20 daw po yung kumukuha lahat ng social studies. Ngayon, ang tanong, paano kung may mga overlapping? Ilan yung matitira na kumukuha ng social studies? At huli po, talakayin po natin, ilan po yung hindi kumukuha ng kahit na anuman doon sa subjects na yon. Well, ang unang-una po nating step na gagawin kapag ganitong Venn diagram, ang uunahin po natin ay yung ilan yung kumukuha nung tatlong subjects. Now, sangayon po rito, there are 3 who take all subjects. Kaya ito pong 3 na ito ay ilalagay po natin dito. Ayan. So, tatlo po yung kumukuha ng tatlong subjects. So, checka na natin to bilang palatandaan na tapos na. Ngayon, sabi rito, 4 daw yung kumukuha ng social studies and science. So, 4 daw yung kumukuha ng social studies at saka ng science. So, paano natin malalaman kung ilan yung kumukuha ng social studies at saka ng science? Meron 3 na kumukuha ng lahatan. Well, ang gagawin po natin dyan, 4 minus 3 is equal to 1. Kaya lumalabas po na ang kumukuha ng science at saka ng social studies ay isa lang po. Now, dito naman po tayo sa mathematics and social studies. Mathematics and social studies. Sabi po rito, 15 daw po yung kumukuha ng mathematics at saka ng social studies. Meron 3 kumukuha ng lahatan. So, paano gagawin natin dyan? So, ito yung 15. Bawasan natin ang 3. Ang matitira ay 12. Kaya, ang kumukuha ng mathematics at ng social studies ay 12 po. At dito naman, merong 9 na kumukuha ng mathematics at saka ng science. 9 na kumukuha ng mathematics and science. At dahil meron 3 na kinukuha po lahat, ilan lahat yung matitira na kumukuha lamang ng mathematics and science. So, ang solusyon po natin dito ay 9. Okay? Ayan. Lagyan natin ng arrow dito. Bilang palatandaan na papunta tayo doon. So, 9 minus 3, the answer is 6. That means merong 6 na kumukuha po ng mathematics at saka ng science. Ngayon, talakayin naman po natin yung nandoon sa taas. 38 daw po yung kumukuha. Dito naman siguro ako. Ayan, dito tayo. Now, 38 daw po yung kumukuha ng mathematics at saka 38 daw yung kumukuha ng mathematics. Now, paano natin malalaman po ilan lahat yung kumukuha ng mathematics? Now, ang gagawin po natin dyan ay ito yung 38. Bawasan po natin ng, sabi rito, kumukuha daw ng mathematics. So, ibabawas po natin itong area na ito dahil math lamang po no? So, 12, dagdagan mo na may 3
ka na kumukuha ng lahat, dagdagan mo pa na may kumukuha pa ng mathematics and science, ilan po yung math lamang ang kinukuha. So 12 plus 3 plus 6 is equal to 38 minus 12 plus 3, 15 plus 6, 21. Okay? So the answer is 17. Kaya lumalabas po na 17 lamang po yung math lamang ang kinukuha. How about the science? So dito po sa science naman, 42 daw yung lahat-lahat ng kumukuha ng science. So ibabawas natin sa 42 yung mga overlapping. So 42 minus, ito na. So science ito, di ba? So itong area na ito, ito, 6 plus 3 plus 1 is equal to 42 minus, pag samasamahin natin yan, 10, the answer is 32. Kaya ang kumukuha lamang po ng science ay 32 lamang po. O, dito naman tayo sa social studies. So, ang kumukuha daw ng social studies ay 20 at ibabawas mo itong area na ito dahil social studies ang pinag-uusapan natin ngayon. So, 12 plus 3 plus 1 minus 12 plus 3 plus 1. The answer is 20 minus 16. Kaya lumalabas na ang kumukuha lamang po ng social studies ay 4 lamang. So, 4 lamang po. Ngayon, ito na ang kahuli-hulihan. Ilan po yung magmula sa 100 estudyante, ilan yung wala ni isa dito sa 3 subjects na ito ang kinukuha. So, ang gagawin po natin dyan, magsasama-samahin natin lahat yan, ibabawas po natin sa 100. So, 100 minus 17 plus 6 plus 12 plus 3 plus 1 plus 32 plus 4. So, lahat-lahat po ng yan, tingnan natin ha, baka meron na pong makakalimutan. So, 17, ayun. Tapos 12, eto siya. And then 3, eto. And then 6, eto siya. And then 1, eto siya. And then 32, sabay 32, ayun. And then 4, eto siya. So, lahat-lahat ng yan, 100 minus 75 pala lahat ito. So, kung 75 po lahat ito, ibawas mo sa 100 na kumukuha ng estudyante, ang wala ni isa sa 3 subjects na kumukuha nito ay 25 lamang po. Kaya yan, 25 na yan ay eto po siya. Okay? Now, yan po ang Venn diagram na may 3 overlapping and non-overlapping areas. Sa susunod po muli, tatalakayin po natin ang isa pang subject na meron naman po, madalas naman po na naibibigay po sa mga civil service o dili kaya sa mga licensure examination. Salamat po. Salamat po ng marami sa panonood. Sa susunod po muli.